Yan, good morning mga kamamaw. Ano ngayon tayo, alis tayo at ano kasi may nangyari. Nakarang araw kasi mga kamamaw, na-pull over tayo ng pulis. So ang nangyari, nasa likuran ko yung pulis, papasok ako noon sa trabaho. Tapos biglang nagwangwang yung pulis. Alam mo naman tayo mga kamamaw, allergic tayo pa nagwawangwang yung pinakita tayo nagwawangwang na pulis. So in-expect ko na hindi ako, kasi kako traffic nun eh. Talagang traffic siya noon, nakahinto lahat ng mga sasakyan. Tapos bigla siya nagwawangwang, di siya natigil ng wangwang. So tumabi ako sa kaliwa kasi nga in-expect ko baka dadaan siya. Kumaliwa din yung sasakyan. So na-realize ko, ako yung tinitimbrehan niya mga around yun eh, 4:10 ng hapon, 4:30 pasok ko noon. So akala ko malilate ako. So pinahinto niya ako, nagpark ako sa gilid, and then na-realize ko mga kamamaw, yung yung tail light ng ating signal light sa kanan is hindi na siya nagbi-blink. So chinek ko siya nung gabi nung bago ko umuwi, after nung nangyari, nung na-realize ko, nakita ko nga may ilaw sila lahat, yung tatlong signal lights na sa harap, sa kanan, harap sa kaliwa, tsaka likod sa kaliwa is nagbi-blink. Yung rear right side hindi siya nagbi-blink, pero may ilaw pa rin naman sila. So kailangan na natin palitan dahil syempre delikado mga kamamo. So sabi naman ng police is wala naman tayong babayaran or violation. Ang iaano lang natin, binigyan lang niya ako ng papel. Ito pa nga, binigyan niya sa akin papel mga kamamo. May police pa yan So binigyan niya sa akin to. Ang sabi na lang niya is bibigyan kita ng 5 weeks para i-fix mo yung ilaw. Pero syempre hindi ko na mapapaabuti na ng 5 weeks mga kamamaw. Kailangan ko na agad palitan dahil delikado mga kamamaw ang hindi gumagana yung signal. Kasi usual pag magra-right ka at lalong busy ang kalsada, kailangan talaga mga kamamaw is mapalitan na siya. Dahil pag bigla ka nag-right side nang hindi naman nila nakikita sa likod yung signal mo, delikado yun mga kamamaw, for safety purposes. So ang ginawa ko, nagpasalamat din ako sa pulis. Sabi ko sa pulis, maraming salamat, na-appreciate ko na pinahinto mo ako, dahil kung di mo ako sinabihan, wala talaga akong idea na hindi na pala nagbi-blink yung signal light ko sa kanan. So ngayon pupunta tayo sa part source at bibili tayo ng parts. So ginugil ko na rin siya mga kamamaw, usually kasi alam mo naman dito sa Canada, pag kumilos ka at nagpa-install ka or something na ganon, medyo mahal din ang bayad. Kung kaya mo naman palitan mga kamamaw, palitan ko na lang mag-isa. So ginugil ko siya, kaso nga lang wala akong gamit pambaklas ng ilaw. Pero ito titingnan ko, tatry ko dito sa yung likod na isa. Yung isa kasi dito mga kamamaw, Diyan kinukuha yun, dyan sa may likod na yun, sa may ilalim na yan, ilalim yan. Diyan kinukuha, binubuksan nyo, papalitan ko yung rear rin nito. Yung isa din pala yung sa taas, yung sa mismong pinaka window, may tinatawag nilang parang third party ng signal light sa likod. Yung right side din hindi gumagana. So pundido na yung bulb, palitan na rin natin. So ito kaya ko nag-google ko, kaya ko siyang baklasin. Yung kabila kasi yung sa rear talaga na sa likod, iba yung gamit niya, yung pang mekaniko talaga. Yung tornilyo, tatanggalin talaga natin yung isang buong yung tail light sa likod eh. Babaklasin mo, nandun yung loob ng bulb. Lahat ipapalit. Madali na magpalit ng bulb, kaso nga lang wala tayong gamit. Try natin na hiram tayo kay Kuya Alex. Baklasin natin na ngayon, tapos ikabit na natin. So mga kamamaw, magdadrive muna ako, punta muna tayo sa part source. At tinimbre ko na doon, tananong ko na kung mayroon silang bulb na available. Meron naman from both side ng sasakyan, yun. So mga kamamaw, drive muna ako, punta muna tayo sa part source. Yan mga kamamaw, nakabili na tayo ng ilaw. Kuya, yung matanda, may nakita ako. Babakalas na yung naman ito mga kamamaw. Ayan mga kamamaw, nakabit na. Yan na lang siya kadali. Tinanggal lang naman yung screw mga kamamaw. Tapos ito, nakabit na yung bulb. Yan na siya kadali. So ayan mga kamamaw, check na natin kung magbi-blink na yung signal light. Bukas natin tong
least hindi na tayo kamamaw yung nag-aalala. Pindutin natin na lang tong hazard para malaman natin kung may ilaw parehas. Yan na, nagbi-blink, di ba? Yan, nagbi-blink na siya mga kamamaw, di ba? Ganun lang kadali. So ngayon, kampante na ako pa nagdadrive ako kasi kung magra-right side tayo ng turn, di ba? Hindi na tayo mag-aalala kasi makikita na tayo ng mga nasa likod natin. Yan. Ano pa ba binili natin? Nasaan yung binili ko? Sige lang mga kamamaw. Pakita ko nga. Dahil lang mga kamamaw, 2 bulb yung binili ko eh. Ito yung bulb na binili ko para dun sa signal light sa likod. Yan. Ay napundido na oh. Kulay na eh, maitim na eh. Pero pag nakakabit siya, nakailaw pa rin naman kaso di na siya nagbi-blink. Ito yung isa. Ayan. Pakita ko sa inyo mga kamamaw kung ano pala papalitan natin. Ayan. Pakita ko sa inyo, nasa labas para mas maunawaan nyo yung pinapaliwanag ko. Dahil lang mga kamamaw, hindi ko lang patindi nila para natin sa signal, baka sa signal siya. Ayun, ito yung sa taas. Ayan, nasa taas yung nasa may right side. Di siya umilaw kanina, umilaw nung in-start ko. Hindi pa lang ilaw yung nasa kanan. So ito ang papalit nating bumbilya maliit. Dito inaano yan mga kamamaw. Dito sa loob babaklasin ko ito mga kamamaw yan. Pero tsaka na lang, sa ibang araw ko na ikakabit mga kamamaw. Ang mahalaga na ikabit na natin yung inando sa likod. Yan. So ngayon gutom na ako mga kamamaw at tsaka may pasok pa, mag-aasikaso pa ng mga alaga nating kamamaw bulis. Sige mga kamamaw, bili muna ako ng ulam. Mga kamamaw, hindi ko sinabi, nagpasalamat din pala ako dun sa sa tumulong sa akin na puti. Yung Canadian na yon, lang siya, parang nakatambay siya doon, may hinihintay yata siya, parang mekaniko ata siya or something na ganun. May hinihintay lang siya doon sa loob ng parts source. Narinig nga niya ako na bumili ako nito, tapos nangiram akong gamit. Ayun, tapos sabi niya, di nagpapahiram yung part source ng wala silang kasi usual daw dati nung nagpapahiram sila, inuuwi daw nung nangihiram. So ngayon, sabi niya, ay ako baka meron ako sa sakya. Sabi ko hindi naman, it will not take 5 minutes na mapapalitan nyo kasi nakita nyo naman tinanggal lang yung tornilyo. Yung pala, salamat pala dun sa Canadian, kay Mark ang pangalan niya. Sir Mark, thank you so much. Ayan, mga kamamaw. One day later. Yan, good morning mga kamamaw. Yan. It's 10 o'clock in the morning. So, mga kamamaw, nandito na ang isa sa pinaka malungkot na parte ng breeding mga kamamaw. Yung ating rehomin. So, ngayon mga kamamaw, in 30 minutes, pupunta na dito mga kamamaw yung bagong owner ni Nami. Yan. So, nilinis ko kasi mga kamamaw, kaya kanila ko muna sa liyo. Yan. Yun na nakakalungkot mga kamamaw. This Thursday, kukunin na si Nami. Yan. So, ngayong linggo, ilang bang mawawala sa ating mga papi. Si Nami ngayon. Sa Sabado, si Atlas. Si Diesel is sa end of November. So, mga kamamaw, meron pang isa pa pala. Kahapon may nag-down na kamamaw. May nagbayad na kamamaw at napili niya si Soro. Tama kayo mga kamamaw, si Soro yung napili niya. At siya ay from Leduc. Taga Leduc siya. Yan. So papakilala natin sa iyo mga kamamaw pag kinuha na nila yung mga puppy. So lahat ng mga owner mga kamamaw, papakita natin dito sa YouTube channel mga kamamaw. Yan. So di ko pa alam kung isasabay niya sa Sabado
kasama ni Atlas pa nag-drive kami o pupunta na lang siya dito mga kamamaw. Yan. So ngayon ang natitira na lang sa atin ay si Mokang, si Chopper at syempre yung ating keeper na si Hanabi. Yan mga kamamaw. Sobrang kahapon pa lang nagtatrabaho ko. Naiisip ko rin yung mga kamamaw. Tuwing maiisip mo na, iiwanan ka na ng ating mga kamamaw bully. So Nami, iwan na kami ni Nami, pupunta na sa bago niyang daddy. Ang daddy niya, pangalan nga pala ng daddy niya ay si Mike Masten. Yan. So, mga kamamaw, prepare ko lang muna yung pagkain nila kasi in 30 minutes papunta na yung may-ari. So, pakainin ko na muna sila para pagdating ni Mike, nakakain ni mga papi. Okay, mga kamamaw, prepare muna ako ng food nila. Yan mga kamamaw, bago ko sila pakainin, yayakapin ko muna si Nami kasi baka anytime dumating na yung yan mga kamamaw, gutom na sila lahat. Magbababay muna si Nami sa Mami. Babay muna sa Mami at sa Daddy. Babay muna. Babay muna, kiss. Pwede lang. Bababay ko muna ito sa Mami at Daddy niya mga mama. Bababay ko muna sa Mami at Daddy mo. Ito. Bababay ko muna. Sila maglaro, mga kamamaw. Kaya hindi ko masyadong pinapakawalan mga kamamaw kasi guys sila maglaro. Magbababay na. Bababay ka na sa Mami at Daddy. Bye! Babay na si Hera. Ganda ng katawan ni Hera ngayon. Hindi binubugbog yan mga kamamaw. Kaya lang maglambing yung mga yan. Kaya lang sila maglaro. Kiss na Mami, kiss. Ayan o. Kaya ayaw ko pakawalan mga kamamaw. Makakabasag na yung TV. Pag makulit. Yan. Kaya lang sila o. Yan na mga kamamaw, pinakain ko na. Huling kain na ni baby namin. Kaya mo siyang kumain. No. Ayan, ganun mga kamamaw yung correction nun. Pag nakita mong gusto mo talagang tinuturuan ko kasi mga tuta na hindi sila mag-aaway-aaway sa pag kumakain. Pag may nag-growl na gano'n. Pero hindi lahat isa lang ang nag-growl eh. Itong si Diesel lang madalas eh. Pero kaya pinapagalitan ko eh. Sasabihin nyo agad no. Kukorek nyo agad mga kamama para di makasanayan. Saka pa nagpapakain ako mga kamama, ayan, inaano ko yung kamay ko. Yan. Kaya pa nagpapakain ka, kahit ilagay mo yung kamay mo mga kamama, usually sa mga bagong owner, hindi sila matatakot hawakan. Tsaka syempre iba kasi pag mga bago, pa nag-roll, natatakot na yung bagong owner. Huwag po kayo matakot. Kayo po dapat ang mas matapang sa mga alaga nyo. Iko-correct nyo sila kasi kung ano yung ipapakita nyo sa mga alaga nyo, yun yung ipapakita nila sa iyo at sa ibang tao. Kaya dapat mas alpha ka talaga sa kanila. Ikaw ang nasusunod, hindi sila. Ikaw ang magbibigay ng rules. Ikaw ang magbibigay ng command para mas madali mo mahawakan ang iyong mga alaga. Usually yung mga tumakama pag lumaki, mga dambuhala itong mga to. Yun na ngayon. Kasi huwag kayo mahihiyang matakot. Huwag kayo mahihiyang sitahin ang mga alaga nyo. Hindi kayo matatakot na papagalitan nyo sila. Normal lang na disiplinahin nyo sila. Dahil kayo talaga ang responsable para maging maayos at mabuting mga aso sila paglaki nila. Yan. Nakakamiss na pag-rehoming time. Mga kamama, ito si Mike Masten. Ang may-ari kay Nami. Yeah. How does it feels like, brother? You have your puppy now. Feels awesome. Yeah, yeah. You should take care of my baby. Yeah. Take care. Actually, mga kamamo, he has American Bully Tour, almost the same as Legend. Where did it came from? Romanian. Yeah, Romanian. Yeah. And how much is it? 16,000. Yeah, he bought it 16,000, and then when he heard my puppy price, he was amazed. Like you can buy 3 more puppy equivalent to his dog.
Maybe I can visit them most of the time because he just live here in Saskatoon. Yeah, stop by whenever you need to. Oh, yeah. Yan mga kamamaw. Bye, Nami. Ayun na mga kamamaw. Ihatid ko na sa labas na Nami. Bye-bye na Nami. Nag-aano yung cellphone natin. Parang basag yung screen. Natin na yan. Tulungan natin si Mastin. Dahil mga kamamaw siguro yung pinto. Palabas yung mga tuta natin. Oh, yeah. Nami. Where's your car? Just charger right there. Yung mga kamamaw, hatid ko na. Lungkot, mamimiss ka ni daddy Nami. You have your cage now? I have one, yeah. Yeah. They know how to poop on the training pad. They do? Yeah. Okay. Yes. Maybe don't put them, don't bring them outside until the vaccine are not done yet. Yeah. Yeah, because it's hard, like, maybe they can have parvo or something. Yeah, for sure. Yeah. Thanks, man. Yeah, brother. Thanks a see lot. you. And text you soon. You can come check out that dog. Oh, yeah, sure, yeah. Yan mga kamami, natid ko na. Nakakalungkot. Si Mrs. nga kanina bago dumating yung si Mike. Sabi ko, yakapin mo na si Nami. Medyo hindi kami nakakaramdam ng lungkot ng konti mga kamamaw kasi nga ay taga Saskatoon lang kasi si Nami. So anytime kasi pwede namin siyang pasyalan. Di ko siya naramdaman katulad kasi nung nakaraan. Ramdam na ramdam ko mga kamamaw yung lungkot nung hinatid ko sa airport si Kobe. Talaga, syempre kasi nga iyon si Kobe, hindi mo na siya makikita madalas kasi nga Toronto nga yun ang layo. Doon ako nakaramdam ng iniiwan ko siya doon sa yung pagsishippingan. Talagang halos matulo na luha ko nung lumalabas ako ng pinto, nakatingin siya sa akin, sumahabol sa akin. Masakit mga kamamaw, parang nadudurog yung puso ni kamamaw. Pero that's part of the breeding mga kamamaw. Ang mahalaga mga kamamaw, makakarating ang ating mga alaga sa magandang pamilya, sa mag-aalaga talaga sa kanila ng maayos, sa mamahalin sila katulad ng pagmamahal na binigay natin sa kanila since day 1 mga kamamaw. Yan, 6 na lang sila. So sa Sabado, i-sparkle yung ko, pasensya na mga kamamaw, siguro sira yung screen protector kaya gandang parang may mga ilaw-ilaw. Sa Sabado, pwedeng dalawa yung deliver natin, pwedeng sa Atlas lang. So kung sakali lang, kasama si Soro. From Leduc siya, yung may-ari, yung isa naman is from Calgary. Ayan mga kamamaw. So hanggang dito na lang muna ang vlog natin mga kamamaw. At ako'y medyo nakakaramdam talaga ng lungkot mga kamamaw. Ako'y magre-relax muna ako ng konti para medyo maano yung nararamdaman ko mga kamamaw. So hanggang dito na lang ang vlog natin. Please don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell for more updates of my video. See you mga kamamaw.